Katunayan pong ano po mga kapatid, ito pong si Daniel Rason, yung pong pamumuno niya, hindi po sinasamahan ng Diyos. Yung pong mga kapatid po nagbubuntong hininga. Yun po yung nakasulat po sa Biblia. Itong manggagawang kanin na tong si Rodel Mangiliman, saan naman po pupulutin yan? Kung hindi po siya magiging loyal kay Daniel Rason. Wala naman pong trabaho yan palamunin lang po yan. Ngayon, nasa sayo na yan, Rodel Mangiliman. Kung maninindigan ka dyan sa mali, wala akong magagawa doon. Bakit? Pinagmamatigas mo na yung puso. Ngayon, isa sa panganib mo ang kaligtasan, hindi lang ng iyong kaluluwa, pati ng kaluluwa ng iyong pamilya. Yan, saksi si Ate Ranza at si Brad Josel mismo nung nasa Pilipinas. Tumawag siya. Hello, hello po. Hello po, mami. Sabing ganyan ni Ate Ranza. Balita ko nasa Pilipinas na kayo. Opo, mami. Sabing ganyan ni Ate Ranza. Saan kayo tumutuloy? Sa bahay po ng kapatid. Pinahiram po yung bahay ng kapatid kasi ang dami po namin di kami kasya sa San Simon. Sabing ganyan ni Ate Ranza. Tapos balita ko, sabing ganyan nung impactang nanay ni Daniel Rason. Balita ko palagi diyan si araw-araw nandiyan si Badong. Hindi po, mami, sabing ganyan ni Sis Ranza. Madalas po siya dito pero hindi naman po araw-araw kasi alam ko po busy po yan dahil po meron po siyang negosyo. Sabi po ni Sis Ranza. Alam niyo po ang sabi ni mami, meron ka bang kasama diyan, anak? Nandun po si Brad Josel Malyari. Narinig niya po. Naka-loudspeaker po yung phone. Ang sabi po ni Brad Josel Malyari, sumenyas po siya. Di pagkasenyas po niya mga kapatid, may nagsasabi dyan, wala na daw ang Diyos sa MCGI. Saan ko daw dinala? Napaka-bobo po niya talaga. Napaka-bobo po niya talaga mga kapatid. Bakit? Dahil nung po bang umalis ang Diyos sa Israel, sa bayang Israel na original na bayan ng Diyos, ibig sabihin po ba kung yun po yung tutugay-gay natin and susundan natin yung point of argument po ni Daniel Rason. Saan napunta ang Diyos? Hindi ba kaya nga kayo nagkaroon ng koneksyon? Kaya nga nagkaroon ng koneksyon ang sangkahintilan dahil inalis ng Diyos yung kanyang pagiging bayan ng Israel. Ngayon saan dinala ang Diyos? Kaya yung pong point of argument ni Daniel Rason, point of argument ng bobo sa katwiran ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ang nagsabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Pag ba sumunod ka sa utos ng Diyos na magsilabas, nasaan ang Diyos? Ibig sabihin wala dyan sa loob. Kaya nga pinapalabas Kasi wala na siya sa loob. Kaya nga ang sabi ng Diyos, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Bakit? Pag hindi kayo lumabas, makakabahagi kayo sa kanyang mga salot, madadamay kayo sa kanyang mga kasalanan. Gamitin mo lang ang utak mo, Daniel Rason. Pero, ganun pa man po mga kapatid. So, madali lang naman pong yan. Sabi nga niya mga kapatid, claiming is one thing but proving is another thing. Then prove that God is still with the congregation na pinamumunuan mo. Katunayang wala ang Diyos dyan sa congregation na pinamumunuan mo. You are not executing justice. Ngayon, ang sabi niya, kailan nagkasala? Merong time element yung pagkakasala, sabing ganyan. Tapos inalimbawa po mga kapatid, yung pong pagkakasala ni San Pedro na ipinagkanulo ang Panginoong Jesucristo. Tandaan mo, apostol yon si San Pedro na nagkasala, nagkamali. Yung kasalanan niya, pinatawad nga ng Panginoong Jesucristo Pero yung kasalanan ninyo, ng royal family, ng tatay mo, sa tingin mo ba pinapatawad ng Diyos? Ngayon, sasabihin mo, mga paninira lang daw yung sinasabi ko, madali lang namang patunayan mo na mga paninira yung sinasabi ko. Kaya nga nagbanggit na nga ako ng pangalan, di ba? Tanungin mo mismong kapatid mo, Daniel Rason.
Tanungin mo mismong kapatid mo, si Sis Lisel Kapulong. Anong sabi ni Sis Lisel Kapulong, na asawa ni Brandon Kapulong? Ang gara-gara ni Mami, no pa? Nagtatransform siya pagka nakaharap si Kuya. So yun ba, gawa-gawa ko lang? So ganun lang po mga kapatid, katunayan pong mga kapatid, ito pong si Danya Rason, yung pong pamumuno niya, hindi po sinasamahan ng Diyos. Yung pong mga kapatid po nagbubuntong hininga. Yun po yung nakasulat po sa Biblia. Itong manggagawang kanin na tong si Rodel Mangiliman, saan naman po pupulutin yan? Kung hindi po siya magiging loyal kay Danya Rason. Wala naman pong trabaho yan, palamunin lang po yan. Ngayon, nasa sayo na yan, Rodel Mangiliman. Kung maninindigan ka dyan sa mali, wala akong magagawa doon. Bakit? Pinagmamatigas mo na yung puso. Ngayon, isa sa panganib mo ang kaligtasan, hindi lang ng iyong kaluluwa, pati ng kaluluwa ng iyong pamilya. Ganun lang naman po yun mga kapatid. At tapos sasabihin nila, claiming is one thing but proving is another thing. Nalaman mo lang yun sa akin kasi yung mga sinasabi ko, di ba? Patunayan mo, di ba? Ako nga yung umahamon sa'yo. Kasi kayo yung una, nananahimik ako dito, biruin mo, tapos bigla mo kung ipapa-block sa mga kapatid, and then you will tell yung mga kapatid na siraan ako, i-character assassinate nila ako. So, sino ngayon ang I am just retaliating. Ngayon, ayan, merong nanonood na lawyer sa akin ngayon. Tapos sasabihin mo na kakasuhan mo ako ng cyber libel. Bobo ka. Bakit ka bobo? Unang-una, wala ako sa jurisdiction ng Pilipinas. And then, pagka kinasuhan mo ko, go ahead. Magkita-kita tayo sa korte. Yun lang. And, mapapatunayan ko na talaga kayong sinungaling at sa demonyo. Bakit? Meron akong pruweba. At maraming titistigo for me. Yan ang hindi mo alam, Danya Rason. Akala mo ba, walang titistigo for me? Ayan, nag-thumbs up yung yung pinsan ko, license broker, na mali ang ginawa ng iyong nanay. Dapat sana wala naman siyang pakialam doon sa commission na ang seller ang merong obligasyon magbigay. Pero bakit? Bakit hindi binigay yung nakialam siya? Because ayaw ng nanay mo, ayaw ninyo pagka umalis sa inyo, magiging maayos yung pamumuhay. Kayo lang naman ang kayo lang naman ang tuso. Tingnan nyo, tanungin mo si Uncle Ruben, yung kapatid ng tatay mo, nung dinalaw siya ng mga matatandang mga kapatid, anong masasabi mo dun sa nagsasalita na lang laban sa iglesia? Walang sinasabi yun laban sa iglesia. Kilala ko yun, sabing ganyan, si Badong. Mabait yun, pinagtitimpla ako ng kape noon pagka pumupunta ako doon sa rest house. Hindi napahiya sila. Ganun lang naman po mga kapatid kung kayo palang mabait, regla pang tao lang. Bakit ay naku, saglit lang. Saglit lang, merong gutom ka na naman. Pinapakain kita, ayaw mong kainin yung binibigay ko So going back mga kapatid, kayo pala ang mabuti. Usapang pantao lang. Alam mo, kahit yung mga walang aral, hindi nila i-didemanda yung kanilang kapatid. Bakit yung tatay mo dinimanda yung kapatid niya? Biruin mo sa sa isang pirasong halaman lang, idinimanda niya yung kapatid niya. Tapos kayo palang mabait. Wala naman kayong 'di ba? Ang katotohanan mga kapatid, pinagmamayabang nila na kesyo ganito may kaya sila. Wala namang umanib kami. Ako personally umanib ako. Di ko naman kilala yan si Danya Rason mga kapatid. Nagulat na lang ako nung pagkaanib ko, meron palang vice presiding minister. So, di tanggapin kung sino yung mga namamahala sa iglesia, ganun lang. Kaya lang, itong nagpapasakop ako
Nagpapasakop ako eh. Ikaw itong bias. Bakit? Biruin mo, nananahimik ako dito. Instead na sabihin mo sa nanay mo, Mami, hindi po ba po pwede? Malayo na po si Badong. Pwede po bang stop nyo na po yung paniniraan ninyo sa kanya? Eh di tanungin nyo si Ate Ranza. Tanungin nyo si Brad Josel mismo nung nasa Canada sila. Ayan, binabanggit ko na ha. Tanungin nyo sila Brad Josel mismo at si Ranza. Anong sinasabi ni Beth Rason? Na impacta mong nanay. Daniel Rason, sinisiraan ako. Anong sabi ni Ate Ranza? Nung initial na sinabi ni ni Mami, nung nasa Canada kami, nagalit si Kuya Jok mo. Sabing ganyan ni Sis Ranza na asawa ni Brad Josel Malyari. Pero sabi niya, teka lang, parang unfair naman kay Badong yan na pinakinggan natin yung side, yung sinabi ni Mami, hindi natin inalam yung side ni Badong. Eh yan, saksi si Ate Ranza at si Brad Josel mismo nung nasa Pilipinas. Tumawag siya, hello po. Hello po, Mami, sabing ganyan ni Ate Ranza. Balita ko nasa Pilipinas na kayo. Opo, Mami, sabing ganyan ni Ate Ranza. Saan kayo tumutuloy? Sa bahay po ng kapatid. Pinahiram po yung bahay ng kapatid kasi ang dami po namin di kami kasya sa San Simon. Sabing ganyan ni Ate Ranza. Tapos balita ko, sabing ganyan nung impactang nanay ni Daniel Rason. Balita ko palagi diyan si araw-araw nandiyan si Badong. Hindi po, Mami, sabing ganyan ni Sis Ranza. Madalas po siya dito pero hindi naman po araw-araw kasi alam ko po busy po yan dahil po meron po siyang negosyo. Sabi po ni Sis Ranza. Alam niyo po ang sabi ni Mami, meron ka bang kasama diyan, anak? Nandun po si Brad Josel Malyari. Narinig niya po. Naka-loudspeaker po yung phone. Ang sabi po ni Brad Josel Malyari, sumenyas po siya. Di pagkasenyas po niya mga kapatid, ang sabi ni nung impact ang nanay ni Daniel Rason, yung Beth Rason, ang sabi po niya, mag-iingat kay Badong, lalo na sa pera. Eh hindi niya naman po mapapaniwala yung pamilya Malyari. Bakit? Pagka umaalis po kami. Sa madalas na pagkakataon, ako po yung gumagastos. Hindi naman po sa ginagastosan ko po kasi tinuring ko naman pong pamilya yung pamilya Malyari. Kaya hindi po nila mapapaniwala. Ngayon, sasabihin ninyo na Daniel Rason na ako yung masama. Di patunayan mo. Madali lang yun, di ba? Sabi mo, claiming is one thing but proving is another thing. Patunayan mo. Hindi ba kinuha mo na yung asawa mong buhay pa yung hapon? Kanino anak yung Kanino anak yung si Arigel? Di ba sa hapon, ipa-DNA nyo. Ganun lang naman eh. Ipa-DNA nyo mga kapatid. Hingan nyo ng DNA test kung kanino anak. Ilang taon na ba si Arigel ngayon? Iyon lang, nyo lang. I-compute nyo lang kung ilang taon na si Arigel ngayon. Makikita nyo yung katotohanan mga kapatid. Kaya wag kang magmalinis, Daniel Rason. Ako, hindi mo ako makukuha sa ganyan at hindi mo makukuha yung mga kapatid sa ganyan na mga batibot mong mga paliwanag at mga batibot mong mga halimbawa. Pati yung salita ng Diyos, sa bagay, nasa Biblia naman talaga yan. Kinakalakal nila yung salita ng Diyos. Para saan? Para sa kanilang sariling kapakinabangan. Pero mga kapatid, maghintay lang po kayo. Hindi naman po habang buhay ako yung magsasalita. Hintayin nyo lang po. Pagka itong mga kapatid na ito ay lumabas, mga kapatid, ganun lang naman. Ako pala ang masama, Daniel Rason. Di patunayan mong ikaw ang mabuti. Ngayon sasabihin mo, wala na ang Diyos sa MCGI. Yung sinasabi nung yung naninira dyan. Naninira lang pala ako. Bakit takot na takot ka na marinig ako ng mga kapatid? Anong palagay mo sa mga kapatid? Mga bobo, mga tanga? Hindi. Tingnan mo, nanonood yung kapatid mong drug addict. Nanonood yung tatay mong babaero. Sino pa? Nanonood yung asawa mong Japayukin Pok. Hindi siya nasiyan dun sa pera ng hapon na inasawa niya. Sumama siya kay Daniel Rason na Jutes. Bakit Jutes? Hindi po umaabot yung niya eh. Biro mo, hindi makabuo-buo. Bakit?
Demonyo po yung binhi niya eh.